Alright guys, ito na naman tayo sa ating panibagong adventure. At sa pagkakataon ito, dito tayo sa Batangas, particularly sa Dilapas, Batangas mga lods, kasama ang ating mga trupa, ang Boracay Spiros at mga trupa natin dito sa Dilapas, Batangas. Second time na natin na nandito tayo sa spot na to. Noong makarang taon, atin din kinalugad ang magandang spot na to. Balikan natin at tunghayan ng mga maksyong tagpo sa ilalim ng karagatan ng Dilapas, Batangas. Pangalawan Silangga Bawakan. At nung nakarang episode, dito tayo sa Boracay at ito na kami sa port ng Boracay. Tatawid kami ng Katiklan at doon sasakay na naman papuntang Batangas City. At ito ang ferry boat na sinasakyan namin. Napakabisi ang port na to dahil sa maraming turista ang pupunta dito sa Boracay. At ito, nakasakay na kami sa isang barko na kung saan ito ang magdadala sa amin sa port ng Batangas City. Ayan, good morning guys. So dito na tayo sa Dilapas, Batangas. So ito yung dive spot natin. Ayan naman yung HQ natin dun sa bahay ni Bro Ryan. So may planta doon, no? Ito naman ang Isla Verde, sarap. So dalawang beses na tayo dito sa spot na to. Maraming mamaw dito. Of course, kasama natin ang mga Boracay Spiros nandun sa HQ. Yan, tulog pa mga... Ay, gising na pala mga tropa natin. Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, good morning mga spot natin sa Dilapas, Batangas. Yan. Isla Verde po yung sa harap. Yan, sino Dani? Handa na. Doon kami sa kabilang banda sa may Talahay area. Sama natin si Rodin Doasi. Yung tricycle sa sakyan natin. Ayan, kompleto na ang aming group 1 ng tropa. Mababawas lang dito. Ayan, si Bro Ryan, si Bro Danny, si Bro Lindo. Itong service namin. Punta kami doon sa may... Pinilan mo na bago bro? Okay. Ay, natin ang palit to. Dito na kami sa spot, oh. Ay. Talahi. Oh, nagtatalo na, no? Mga batalay. And for our warm-up time, yan, may nakita tayong isang magandang nilang sa ilalim ng tubig, isang pawikan o giant turtle, oh. Malaki talaga yan. Kumakain siya, parang na-disturbo natin. Pasensya na po. At ito, subukan natin gamitin ang ating demultiplied spear gun Oro Sub by Vem Retsa. Shout out sa iyo bro. At itong unang tira mga kaibigan, yan sa pool ng isang lapu-lapu, oh. Medyo malalim ang spot na to, pakalakas ang pana natin mga lods. Salamat ng marami bro Vem Retsa sa Oro Sub gun. At kung mapapansin nyo, may isa pang malaking isda, isang sweet lips at may isa ding maliit na lapu-lapu. So pinili natin yung mahal. Kaya kung di kayo pinili, ibig sabihin na hindi kayo mahal. Joke lang po. Ayan po ang ating unang huli sa ating bagong pana, isang lapu-lapu.
At ito, sumubok tayo ng mga maliliit na targets. At yan, accurate naman ang ating panay. Isang surgeon fish ang nadali natin. Gold size na rin yan mga lods. At ito, tinatry natin na mag-ambush para matansya natin ang bigat ng ating pana. Kung di ba ito, mahirap gamitin sa ilalim. At yan may dumaan, kaya lang din natin nahabol, hindi natin natira yung mga lods. So, hanggang sa muling pagkikita, mga kaibigang Tribales. So, ang boss tayo ulit. At dito may nakikita tayong isang malaking samaral, medyo malayo. So, long range shooting naman ang try natin mga lods. Tingnan natin kung matatamaan. Ayun, sapol din mga lods. Yari na naman ng isang samaral o rabbit fish. At ito, bumaba tayo. May nakita tayong samaral sa baba. At grupo ng mga surgeon fish. Ayan, marami ring mga bait fish mga lods. So, drop shot ang gagawin natin dito. Target natin yung surgeon fish. Ayan, oh. Yari na naman mga lods. So, napakaganda talaga gamitin. Accurate ang pana natin mga lods. Yan ang tatak oro sub. Sa dive na to, pinalitan natin ating secondary bands. Ginawa nating 14mm. At ito yung resulta mga lods. Tinatry natin dito sa isang maliit na surgeon fish. Yan yung slow motion. Yan, napakalakas pa rin. Medyo dropless ang patama natin mga lods. Pero napakalapit na yun sa target natin. So yun ang ating unang tira gamit ang 14mm na mga secondary bands. At ito, binalikan natin ang unang spot na kung saan nakahuli tayo ng isang grouper o lapu-lapu. At ito, isang sweet lips naman ang tinira natin. Baka ito na yung nakita natin ng unang visit natin dito. Ayan, magandang patama natin yan dito. Kaya lang sumabit yung shop natin. Mayroon palang isang sako ng buhangin ang nakabaon dito. Kaya medyo nahirapan tayo. Pero nabunot naman. So ito yung ating sweet lips na ma-retrieve na natin ito mga lods. Malaki na to, nasa 3 kilo. At ito, tira naman tayo na isang maliit na target. Tingnan natin kung accurate ba sa mga maliliit na isda. Ayan. Sapol mga lods. Isang ukay ng rabbit fish na rin sa amin sa Surigao. Tawag namin ito ay tayang bago. Ewan ko lang sa ibang lugar o sa lugar nyo anong tawag nun. Kaya comment na lang kung anong tawag. At dito, gumagamit na tayo sa isang pana natin. No? Ito ay ating 160 carbon barrel. Panagpalit lang natin ito. Dati ginagamit natin ating 150. At ito, napakaganda rin gamitin mga lods. Gamit ang 14mm Crazy Bands from Spearman Gears. Shoutout sa iyo bro. Bossing Gaga o Rosco. Napakagandang gamitin ng rubber na 14mm. At dito bumaon yung ating shop sa buhangin. Kaya sinicure muna natin para di makawala yung isda. At dito medyo na sumablay tayo. Napulupot yung Dyneema shooting line natin sa ating fins. Pero nagawa naman natin ito ng paraan at safe din tayong nakaangat. Medyo hindi naman tayo kinapos sa hangin. So goods pa rin ito. Isang drop shot kasi yung ginawa natin. Kaya marami pa tayong baong hangin, pangat. Kaya mag-ingat kayo dyan mga lods, lalo na sa retrieval. Minsan talaga ay sumablay tayo. At ito, isa na namang Tree Valley ang nadali natin. Ayan o, sapol na naman mga lods. Medyo malabo nga lang ang spot kaya di masyadong klaro ang video natin sa ilalim sa spot na to.
At dito, mayroon tayong nakita na isang ladyfish. Ayan oh, sapol mga lods. Makulit kasi ang istang ito, kaya tinira na natin. Nakaliw lang ako sa lakas nito. Pag natamaan mo ang lakas humila, kaya binanatan ko na lang. So maganda ito sa inihaw at pwede naman daing. At dito nag-ambush tayo at may lumapit na isang good size trevally. Okay na to. Napakagandang approach ng isda, diretso sa atin, kaya hinintay natin at natira ng maayos sa yellow barbecue yan mga lods. At ito, sumubok na naman tayo sa mga malaliit na targets. Ayan, sapol na naman mga lods. Isang surgeon pa rin ang nadali sa trap na to. Ang mga sumusunod na tira natin dito mga lods, sa iba't ibang traps natin ay mga maliliit lamang. So hayaan nyo na muna. Mag-enjoy na lang tayo muna dito mga lods. Kahit mga maliliit goods naman to, nabibinta rin natin. Pang allowance lang mga lods. Shoutout nga pala sa lahat ng mga sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Bagamat hindi pa tayo monetize, ito, nagpapatuloy pa rin tayo. So medyo hindi tayo marunong sa pagkalikot ng mga gadgets mga lods, lalo na sa pag-apply ng AdSense, kaya ito matagalan tayong nag-monetize. Qualified na sana tayo, kaya ayun lang. Sige lang na, darating din ang panahon para dito mga lods. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Ang mga kuha na to mga lods ay mula sa iba't ibang bahagi na ng Dilapas. Palipat-lipat tayo sa Dilapas na mga ilang araw din, no? Bago tayo tumuloy doon sa next spot natin. Ito, kahit mga medyo hindi malalaki, tinitira din natin para mayroon tayong paon papunta sa ating next spot. So yan naman talagang ginagawa natin mga lods, no? Sa mga lahat ng gala natin, umaasa tayo sa ating mga huli. Wala tayong naipon, pero kahit pa paano mayroon naman tayong nagagamit para makapunta tayo sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Silang po, no? Sa simpleng pamumuhay bilang isang mangingisda na lakwatsero. Salamat po sa suporta ulit. Medyo mahirap itong ginagawa natin, kaya na pumunta tayo sa isang lugar na wala tayong kilala. Nakikilala lang natin sila sa pamagitan ng social media dahil sa ating ginagawa na spearfishing. Pero alam ko naman na mga mababait ang mga spearos dyan. So shout out sa lahat ng mga spearos. Dive safe palagi mga lods. So amping permi. Dito sa Dilapas, Batangas, medyo malalim ang mga spots. Kung sa mababaw, mayroon din naman natin nahuhuli. Pero yung mga mamaw at malalaki doon talaga sa malalim at maagos. At ito ay paborito sa ating mga dive buddies na mula sa Boracay. Sa mga Boracay Spiros sa pangunguna ni bro Gabi Ramal. Shoutout sa iyo bro. Ayan, so ito may nahuli tayo pero maliit lang. At dito mga lods, isa na naman trevally ang tinira natin. Ayan, sapol po. Mabilisan. At nadali natin isang brassy trevally. Gamit pala natin dito mga lods ang ating 160 raw Allen Zolo Carbon. Powered by 14mm power bands, reeler ID. Crazy from Gaga Urusco of Spearman's Gear. Thank you so much bro for this quality rubbers. At dito isa namang surgeon fish ang dinidali natin. Well, sa yan oh.
Ganda ng patama natin dyan. Goods na rin ito kahit medyo hindi naman malaki. At dito natin nadali ang ating best catch sa Batangas area mga lods. At ito binaba natin ang isang spot na di naman kalalim. At napakaraming mga vampire trigger fish. So inobserbahan natin ang galaw ng mga isdang ito. Wala namang disturbance. Hindi naman sila nagre-react. Ayan o. Habang tayo naghihintay may bigla tayo parang naaninag doon sa likod. Ayun, sinundan natin. Kala natin pating. Ito pala isang napakagandang isda. Ayan o, kobya po yan mga lods. Dali, napakagandang patama natin dito. So yan ay nasa 15 kilos lang naman. Pinakamaliit sa 5 nahuli natin nagkobya. Dito sa Batangas, 4. At sa amin naman sa Surigao City, ang first catch natin. Hindi na ito nakahila ng ating reel line. So hindi na natin ito binigyan ng line para hindi na rin sasabit sa ilalim. At ito hinihila na natin patas para ma-secure habang tayo ay nag-recover pa sa ating hininga. Ayan, unti-unti na itong umangat. At ito, nahawakan na natin ang ating shaft. Gamit natin dito ay isang 190 cm na spring steel from Rob Allen. Yan, matibay ito mga lods. Ayan, malikot pa rin, malakas. So, subukan natin na gamitan ng ating kutsilyo. Dito tayo sa may bandang hasang sasaksak. Yan o. So, medyo mahirap pag dito sa batok tirahin, matigas. Kaya ang ginagawa ko pag malalaki ang isda, dito sa may bandang hasang lang, mababa ng konti. Ayan, medyo mahina na. Tatapos natin na masaksak na ilang beses. At ito finally nahawakan na natin sa may bandang hasang. So madali na lang itong ma-neutralize natin. Yan po. Ang ating huli na cobia fish o sa tawag na haluan pasik. Napakasarap nito. At sa drop na ito, nag-set up na naman tayo ng ambush. Isang surgeon fish ang target natin. Walang malalaki, so dito muna tayo sa malilit. So, corridas tayo mga lods. So, ayan po, hindi naman masyadong malaki ang surgeon fish na to. Dito sa spot na to, napakalaki yung iba dito. Nasa mahigitig 2 kilo yung mga pinakamalaki. At ito, bumaba na naman tayo. Mabanti tayo sa isang babahangin na area at may napansin tayo dito na isang green job fish. Ito ang target natin. Ayan o.
Sapol, mga lods. Medyo malabo nga lang ang spot dahil hapon na. At ito, nadali natin. Maganda din ang patama natin dito, mga lods. At sa isa na namang dive natin, ginamit natin uli ang ating invert na Robalin 140 cm. At ito isang trigger fish ang nadali natin. Ang pagkasarap nito, malikot nga lang. Good size na rin ito, mga lods. Oh. At sa isang dive na naman namin, kadali siguro ang ilang magandang isda. Siguro Danny Herida, everybody wala sa Boracay. At ito, mayroon na naman siyang nadali na isang cobia. At this time, binigyan natin ng second shot, malikot at malalim spot dito. Actually, pangalawang cobia na niya ito. Successive days nakahuli siya. Ang una 17 kilos. At ito ay medyo malaki. Kaya ito, dahan-dahan tayong bumaba. Medyo tapang, malakas pa. Oh. Gamit natin dito ang ating Oro Sub 145. Ayan, oh. Napakagandang ating patama. Kahit na medyo mahirap talaga magsikansya. At ayan, secure na natin ang snap ito. Okay? Sige na! Ayan! Video niya, bro! At ito, medyo nahirapan tayong tanggalin ang ating shop. Inuna natin ang shop ni Bro Danny Herida. Naka-double barb kasi ang shop natin na to. Sa isang dive namin, nakahuli si na Bro Gabi Ramal at siguro Kevin ng Barracuda. Ito, hawak ni Bro Danny. At ito rin ay si Bro Kevin, nakahuli din ng isang King Mac. At si Dindo Asi naman ay nakahuli na isang Diamond Trevally na 9 kilos. Isang local spiro nito ng Batangas. Ayan, nabigyan siya ng second shot ni Bro Danny. Dalawa. Di ako bumaba kanina. Kung bumaba ako siguro. At ito naman ating nahuling King Mac dito sa Dilpas, Batangas. Particularly sa may Barangay Talahib. Ayan, 10 kilos lang mga lods. Ay, 15.5. Ang ibang kubya, pangapat natin dito sa may pangalan na ako, Bugoy daw yun. Bugoy. Bugoy. Kaya pala nahuli. Ayan, halods. Kakatayin namin kasi walang bumili-bili ng buo. Sarap yan. Ay, nako. Kahit anong luto dyan, sarap yan. Oh, diara mga lods, pang-alawas na pudlangga. Si Bayboy Negro. Ayan. Ayan, tali. Siya mag-deliver ngayon. Tara, deliver time. Oh, bili kami ng gin bilog. At ito, sinubukan natin ang ating 140 cm na Robalin roller. Invert roller ito actually. Ginamitan natin ng 14mm bands ng Mako. Target natin dito ay isang surgeon fish. Yan, medyo
Maasilaw ang rubber sa ilalim ng tubig. Pero malakas, isang Mako 14mm bands. At sa aming last dive, dito kami sa Ilihan, isang lugar din dito sa Batangas. Malapit lang ito sa Dilapas, Batangas. Target natin dito sa drop na to ay isang trevally, isang white tongue trevally. Ayan, nadali natin ulit. Medyo goals na rin at hindi masyadong malaki. Medyo malalim ang spot na to, kaya drop shot ang ginawa natin. Sa mga 20 meters plus. At ito, muli tayong bumaba. At napansin nyo dito, napakarami yung bait fish na mga vampire triggerfish or pakpakan. At may napansin tayo doon sa unahan na mga malalaking snappers. Kaya lang, medyo hirap tayo sa pagpalapit nito. Malalim na yung spot na to, sa mga 18 meters. Yan o, napakakapal ng mga bait fish na vampire triggerfish or pakpakan. At ito si Bro Gabs Ramal, nakahuli ng isang mackerel grouper sa 5 kilos. Ang lalaki snappers. Kasama din natin dito si Bro Danny Rida. Yung street talaga na ko to. Umangat sila eh. Ayaw, di lang umalapit. Nahula lang ako hangin. Laki, dami. Ang drop?